Napakaganda, napakalinis na po ang ating in-update nung isang araw. At kumakati po ating ulo nung oras na yon nung nag-update tayo dito. Napakarami pong basura. Ngayon nabalikan po natin. Ngayon na po ay sako-sako na po ang nandito. Sako-sako, nakatambak na po yung mga kahoy. Ayan ang ganda po ng mga kahoy pagkaayos. At abangan na lang po yung truck na maghahakot dito. Ayan nandito ang mga kahoy pang iba at inayos po sa mga naglilinis dito. At di po natin naabutan kung sino yung naglinis dito, mga kaibigan. Napakaganda na po. Ito yung pinakadulo, mga kaibigan, ng ating Dolomites. Dulo na po ito, dulo na. Ayan, napakaganda na po. Kumikinang po sa ganda. Wow, ito ang the best, mga kaibigan. Kita nyo, yung malaking PVC nandito pa, ha. Wala pong kumukuha. Pero pag may mga sasakyan lang yung kukuha nito, talagang iuwi na tong malaking PVC na to. Plastic pa lang, kumikita ka na. Lalo kung 4 kilo po na nila yan, yung plastic na yan, ang laki po yan, Mahal ang kilo ng plastic, mga kaibigan. Dapat po yan ay maikarga, maiuwi. At sayang naman, tutunawin, Malaking plastic yan, ang bigat yan, Binuhat ko ng isang araw yan, napakabigat po. Ayan po ang ating mga kahoy, Dami pong nalinis nila. Kasi dumating po kasi yung mga sako nung isang araw. Di ko lang alam kung ilan ang dumating na sako. At dito na po yung iba. Ito yung malaking ipil-ipil, Nabuhat pala nila, mga kaibigan, yung malaking ipil-ipil ito. Malaking ipil-ipil nandito. Wow. Ito mga sako. Ayan, sako ng bigas, mga kaibigan. Ginagamit na nila, yung sino yung mga maraming na ipon dyan ng mga sakong pinaglalagyan ng bigas, mga kaibigan, pwede nyo i-donate dito sa ating Dolomite para makakatulong naman po tayo sa ating Dolomite kahit papaano, kahit hindi po tayo nakadampot dito ng basura. Pero kung kayo ay naghatid ng magandang balita sa mga sako na ibibigay nyo, syempre malaking bagay po. Ayan, kita nyo naman, super clean, super kinang. Ito yung mga sinasabi po nila na wala na po talagang pag-asa ang ating Dolomite, na agnas na, naanod na. Ano pa ba ang ginamit sa pera? Sayang daw, Sana daw ay mapunta sa mga tao ang pera na ginamit dito. Hindi po, nakikita nyo naman kung lagi natin na-maintain ang ating basura na itapon sa tama doon sa truck po na pupunta ang mga basura. Huwag lang po itapon dito sa ilog Pasig, kung saan man tayo nakatira sa sulok ng ating karagatan, meron po tayo may Cavite, meron Bataan, may nakatira din yan sa mga tabing dagat din. Itapon po natin sa tama para naman tayo ay may pag-asa na umunlad pa ang ating bansa. Ayan po, napakaganda po ang ating lugar. Naisip po talaga ng ating former President Rodrigo Roa Duterte ang ating Dolomite, At wala naman po tayong pinagsisihan. Ang Dolomite talaga, marami po tayong na-interview na mga kababayan po natin dito sa mga namamasyal. Tinatanong po natin lagi kung ano po ang masasabi nyo sa Dolomite at ang mga nagplano nito. Ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, ang sabi naman po nila, maganda, hindi po sayang ang pera. Hindi naman po talaga sayang, sa totoo lang. Kung tayo ay mayroon tayong pamalasakit sa ating basura, hindi mapupunta dito mga basura na yan. Kung tayo ay mayroong pamalasakit po, may kusa po tayong mahiya magtapon sa dagat ng mga basura.
At dito sa may unahan mga kaibigan, nag-update din tayo nung isang araw dito. Ito yung pinakamaraming basura, dito nakalutang, at dito sa side na to, dito na stop lahat ang mga basura natin, no? Na-trap dito po nag-ipon-ipon lahat ang mga basura natin dito sa gilid na yan. Pero kita nyo naman ngayon, anong say nyo? Anong say nyo? Napakaganda po talaga mga kaibigan. Huwag po natin sayangin ang ating pag-asa na binigay po sa atin ng ating presidente, no? Huwag naman natin, kasi lahat naman talaga tayo mayroon din pagkakamali dahil tao lang po tayo. Pero kung mayroon talaga tayong pagkakaisa na tinatawag, wala po, magiging maayos po ito. Sa ibang bansa nga, di ba? Bakit nila nagagawa yon? Na magiging respetado, takot po sila sa gobyerno. Pero nakikita po nila na may epekto sa paghihigpit, may epekto sa kalusugan po natin. Tama nga yung sabi ng doktor, iyak lang iyak yung nanay dahil may sakit ang kanyang baby. Ayan, hindi po. Kayo po ang nagbibigay ng sakit na sa anak niyo dahil hindi po kayo nag-ingat sa mga nasa paligid niyo, at yung mga kalusugan ng inyong anak ay hindi niyo rin iniingatan. Ang basura andyan lang po sa paligid niyo, no? Bago man linisin ang ating paligid, syempre umpisa ang ating bahay, linisin po natin kasi nandyan po nagmula ang ating health, no, ang ating kalusugan. Yung iba naman walang paglilinis po sa ating bahay. Ayan, what if pa sa labas hindi po talaga nila malilinisan, no? Kaya po mga kahoy, nandito po yung mga iba pang kahoy nakatambak. Ayan, wow. Okay, dito po panoorin po natin kasi nakikita po natin dito, wala po dito yung mga sako na pag-ipunan dito sa nadadampot nilang basura dito sa ating harapan, no? Tingnan natin dito sa likod, dito po nila tinatambak yan kasi para madali lang po pick upin ng mga truck na yung magpi-pick up ng mga basura. Ayan po, dito po. Ayan po, nakikita nyo. Ayan, no? Ayan, no? Hello, Nay! Ayan si nanay po nandun. Ito po. Ayan po mga basura, oh. Ayan, nakikita nyo, puting-puti pa yung mga basura natin dyan, no? Ibig sabihin, bago lang yan. Bago lang po naipon yan. Hindi po bumabakat pa yung mga basura, yung sako sa semento. Kumbaga, ngayon lang po yan. Ayan, no? Kita nyo? Ganyan po, kadali linisin po itong dagat na to. Kaya walang imposible na tayo ay mawalan ng pag-asa. Hindi po tayo mawawalan ng pag-asa dahil ang Pilipino ay masipag, no? Napakaganda po. Meron pang wild na ano ba to? Wild ampalaya, no? Ayan, no? Gumagapang dito. May ampalaya dito na tumutubo. Iwan ko kung totoong ampalaya to. Ayan, wala pang bunga, oh. Ayan, oh. Ang ating trash boom nandito lang sa gilid, nakahilera. Di ko pa alam kung ito ay ibabalik pa, no? Itong mga trash boom na yan. Wow. Ang ganda talaga, guys. Ayan mga kahoy-kahoy, oh.